Sa Senado, nagliyab ang tensyon. Isang simpleng hiling para sa isang testigo ang naging mitsa ng matinding sagutan. Isang garapalang pambabastos na ikinagalit nina Senador Cayetano, De La Rosa at Marcoleta versus Soto. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Ang Commission on Audit o COA na dapat ay huling sandigan laban sa katiwalian, isang nakakakilabot na laglagan. Mismong isang COA commissioner, ang kumpanya ng kanyang asawa pala ay hawak ang kontratang nagkakahalaga ng daang-daang milyon mula sa gobyerno. Sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Nagsimula ang lahat sa isang tila simpleng pakiusap. Hiningi ng Kamara de Representantes ang isang testigo na hawak ng Senado. Isang testigong na cite in contempt at nasa kustodiya ng Senate Sergeant at Arms. Karaniwan, madali lang sana ito. Hiramin, gamitin, tapos ibabalik. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ang simpleng pakiusap ay naging mitsa ng isang napakalaking sigalot. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, isang napakalaking insulto ang nangyari. Imbes na bumalik sa Senado, biglang tumanggi ang testigo. Ang dahilan, takot daw siya para sa kanyang buhay dahil may mga senador na sangkot. Para kay Cayetano, hindi ito biro. Ito ay isang tahasang sampal sa buong institusyon. Hindi katanggap-tanggap na ang Senado na dapat simbolo ng batas, hustisya at kaayusan ay biglang tatahakin bilang lugar na mapanganib para sa isang testigo. Hindi rin nagpaawat si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kanyang privilege speech, hindi niya maitago ang pagkadismaya at galit. Mariin niyang sinabi na walang senador na mananakot ng testigo. Hindi iyon gawain ng Senado. Para kay Bato, malinaw ang lahat. May gumagalaw sa likod ng testigo at ang ginagawa nito ay pambabastos at garapalang pangingialam sa kapangyarihan ng Senado. Gawain nila yan sa House of Representatives. Wag dito, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong session hall. Kaya dito na pumasok si Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya, malinaw na may mga puwersang gustong palabasing may bahid ang Senado. Kung totoo man na may pananakot, bakit hindi lumantad ang nag-utos? At kung hindi naman totoo, mas masahol ito dahil sinisira mismo ang pangalan ng institusyon. Para kay Marcoleta, ang Senado ay dapat ipaglaban at hindi pwedeng gawing palabas na parang sindikato. At kung may gustong umapi o manira, ay dapat lalaban sila. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sinubukang magpaliwanag ng bagong Senate President Tito Soto. Inamin niya at mismo sa kanyang mga bibig, lumabas ito. Ayon kay Soto, tinawagan siya mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi, ayaw na raw bumalik ng testigo sa Senado dahil natatakot ito. Ayon pa kay Soto, kung ipipilit ng Senado, baka humantong sa constitutional crisis. Dalawang kapulungan ay direktang magbabanggaan. Kaya gumawa siya ng desisyon, imbes na palayain ang testigo na magpapawalang bisa sa contempt order. Inutos niya na ilipat na lang ito sa PNP Custodial Center. Doon, bagamat wala na sa physical custody ng Senado, nananatili pa rin sa kanilang legal custody. Isang kompromiso para maiwasan ang mas malaking gulo. Sa kabilang banda, sa mismong Kamara de Representantes, isang mas malaki at mas nakakagulat na issue ang lumitaw. Ang Commission on Audit o COA, isang ahensyang inaasahan nating magiging pinakamatapat na bantay ng kaban ng bayan. Pero bakit tila mismong mga bantay ay may bahid na rin ng korupsyon? Dito, isiniwalat ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang isang nakakakilabot na kaso ng conflict of interest. Ang sentro ng kontrobersiya, si COA Commissioner Mario Lipana. Hindi mismo siya ang nakakontrata, kundi ang kanyang asawa,
si Marilu Lario Lipana. Pero ang problema, si Marilu ay presidente at general manager ng Olympus Mining and Builders Group. At ang kumpanyang ito may kontrata pala sa gobyerno na aabot ng daang-daang milyong piso, partikular sa mga flood control projects. Naku, isipin nyo, asawa ng mismong commissioner ng COA may hawak na kumpanyang may kontrata sa gobyerno. At sino ang dapat nagbabantay sa mga kontrata? Di ba COA mismo? Ayon kay Representative Tino, ito ay tahasang paglabag sa saligang batas. Nakasulat sa Article 9, Section 2, walang miyembro ng isang constitutional commission ang dapat sa panahon ng kanyang panunungkulan magkaroon ng pinansyal na interes, direkta man o hindi direkta, sa anumang kontrata ng gobyerno. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw ang korupsyon dito. Mga kahistoryador, imbes na seryosohin, tila minamaliit pa ng tanungin ang COA chairperson. Alam nyo ano ang sagot? Isa lang daw itong potential conflict of interest. Potential daw, mismong asawa ng commissioner ang may hawak ng kumpanyang nakikinabang sa kontrata ng gobyerno. At ang mas nakakagulat pa, sinabi niyang wala silang kapangyarihang disiplinahin ang kapwa commissioner. Bakit? Dahil sila raw ay impeachable officials. Ibig sabihin, Kongreso lang ang may kapangyarihan. Kaya naman dahil dito ay mas lalo pang nagalit ang mga mambabatas. Para sa kanila, ito ay malinaw na betrayal of public trust, posibleng graft and corruption. At ang panawagan, dapat mag-resign na si Commissioner Lipana. Kung hindi, paano pa pagkakatiwalaan ng taong bayan ang COA? Sila mismo ang sangkot dito. Paano pa maipagtatanggol ang integridad ng ahensya kung mismong isa sa mga lider nito ang may diretsyong koneksyon sa mga kumpanyang dapat niyang binabantayan? Ang tanong ngayon, kikilos ba ang Kongreso? May tapang ba silang imbestigahan at iakyat sa impeachment ang isang commissioner at ang buong ahensya ay nagmumukhang marumi dahil sa kanya? Kung ang mga bantay ay sila pang kailangang bantayan, sino na ang magbabantay para sa taong bayan? Kung ang Senado ay kayang insultuhin, kung ang COA ay kayang bahiran ng conflict of interest, saan pa hahawak ang taong bayan? Ang laban para sa kapangyarihan at impluwensya ba ay mas mahalaga na kaysa sa paglilingkod sa bayan? O may pag-asa pa tayong makita ang hustisya at pananagutan? Sa huli, isa lang ang malinaw, hindi dapat manahimik ang bayan. Hindi dapat palampasin ang ganitong klaseng pambabastos at korupsyon. Sa COA, may mga dapat managot. At ang pinakamahalaga, ang taong bayan ang tunay na hukom. Tayo ang magpapasya kung hanggang kailan tayo magtitiis. Mga kahistoryador, ano ang masasabi mo dito? Huwag ka nang mahiya at ikomento mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panunood.